Hey, kamusta mga kababayan? Imagine this, si PRRD libre na mula sa ICC case pero si Sara Duterte hinintay pa rin ang hatol ng Senado sa impeachment niya. At ang plot twist, may mga nagdadasal na si PBBM ang ilagay sa ICC detention. Ano ba ito? Teleserye ng Philippine politics o chess game ng mga dynasty? Welcome sa ating mga ilang minutong deep dive kung saan bubusisiin natin ang mga ganap sa politika na mas masalimuot pa kaysa sa love triangle sa K-drama. Ako nga pala no si #walkwithlan at ito ang ating channel no para sa mga Pinoy na gustong malaman ang totoo, lalo na kayong mga OFW dyan sa Dubai, Toronto at Los Angeles. Ngayon, tatalakayin natin ang tatlong malalaking issue. Una, bakit dinismiss ang kaso kay PRRD? Pangalawa, paano naging prosecutor at undertaker ang House of Representatives sa impeachment ni Sara? At pangatlo, bakit may mga nagsasabing si PBBM ang dapat nasa ICC? Pero don't worry mga kababayan, gagawin natin itong mas fun kaysa sa TikTok trends para mas insightful kaysa sa college lecture. hmm. Bago tayo magsimula, i-hit nyo na ang subscribe button at i-click ang bell icon para hindi kayo ma-miss ng mga ganitong content. Kung nasa US, Canada o Saudi Arabia kayo, mag-send kayo ng super thanks para may pagpatuloy natin ang ganitong klaseng analysis. Share nyo rin sa inyong mga kababayan sa Hong Kong, Japan at Australia. Let's make this video go viral mga kababayan. Ang agenda natin isang historical recap, analysis ng political motives at satirical takes na magpapaisip sa inyo. No? Pero warning, this is not your local chismis session. No? We're diving deep with facts, humor at konting galit sa mga politikong puro drama. No? So grab your kape or boba tea at simulan na natin. Noong March 2025, mga kababayan, nabalita na inaresto si PRRD dahil sa ICC warrant. Picture this si Digong sakay ng eroplano patungong Dahig habang mga supporters niya sa Davao umiiyak at nagproprotesta. Pero fast forward sa June 2025, biglang dinismiss ang kaso. Ano to? Divine intervention o may script na naman ang mga politiko? Let's rewind. Ang ICC case ay tungkol sa alleged extrajudicial killings noong drug war. Pero bakit biglang libre na si PRRD? Sa isang banda, sinasabi ng pro-Duterte camp na ito ay vindication. Sabi nila, walang solid evidence ang ICC at ang mga biktima daw ng drug war ay mga kriminal. Sa kabilang banda, ang human rights groups tulad ng Human Rights Watch ay galit na galit. No? Sabi nila, ito ay dahil sa political pressure mula sa mga kaalyado ni PRRD sa loob at labas ng bansa. Pero let's be real ang ICC ay walang sariling police force at umaasa sila sa member states. Kung ang Pilipinas mismo ay hindi na sumusuporta sa investigasyon, paano nila itutuloy? Plus, may mga balita na sanction ng ICC ng US, kaya baka nag-back off sila. Kung ako ang tatanungin, parang magic show ito, mga kababayan. Isang araw, nasa kulungan si PRRD, kinabukasan, libre na siya at nakaupo sa Davao City Hall bilang mayor ulit. Ano yan? Disappearing act? Pero seryoso, ang tanong, sinong magician sa likod nito? Si PBBM ba na gustong pakikalmahan ang Duterte camp o si Sara na naglalaro ng chess sa likod ng eksena? So, ano sa tingin ninyo? Milagro ba o political deal? I-comment nyo sa baba at i-share sa inyong mga kaibigan sa Singapore, Qatar at Italy. Don't forget to like this video mga kababayan para maabot natin ang mas maraming Pinoy sa Japan at South Korea. No? Flashback tayo sa December 2024. 4 na impeachment complaints ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga dahilan, alleged corruption, assassination plot laban kay PBBM at koneksyon sa drug war ng kanyang ama. Noong February 2025, inaprubahan ng House ang impeachment at naging prosecutor sa mga congressmen. Pero wait, mga kababayan, noong June 2025, ibinalik ng Senado ang articles of impeachment sa House. No, parang sine to be continued. Ano ba yan? House of Representatives, prosecutors kayo o undertakers na naglibing sa kaso? Let's break it down. So pro-Sara side, sinasabi nila na ito ay political persecution. Ang mga congressmen daw under the control ni House Speaker Martin Romualdez ay ginamit ang impeachment para siraan si Sara bago ang 2025 midterm elections.
Sabi pa ni Sara, ang mga akusasyon ay baseless at puro gawa-gawa ng Marcos camp. No? Sa kabilang banda, ang pro-Marcos side ay nagsasabing may ebidensya ng corruption at death threats. Kaya sama, dapat ituloy ang Senate trial. Pero here's the twist. Ang pagbabalik ng impeachment sa House ay parang pagpapapasa ng mainit na patatas. Walang gustong magdesisyon bago ang eleksyon. Mga kababayan, ang House of Representatives ay parang high school clique, no? Na puro drama. Isang araw, impeach si Sara, kinabukasan ay wag muna, baka mag-backfire. Ano ba ang mga congressmen, no? Maging prosecutors kayo o maglaro na lang kayo ng Mobile Legends. At si Speaker Romualdez, no, parang direktor ng teleserye na hindi alam kung paano tatapusin ang season. Pero ang tunay na tanong, sino ang nagbabayad sa production ng ganitong political circus? Seryoso na ha. Let's talk policy. Ang impeachment process sa Pilipinas ay nasa Constitution. Pero ang problema, ginagamit ito bilang political weapon. Kung seryosong House, bakit hindi nila itinuloy ang kaso kay Sara sa Senado? At kung inusuento si Sara, bakit hindi niya harapin ang mga akusasyon head-on? Ang sagot, dynastic politics. Ang Marcos at Duterte clans ay naglalaro ng power struggle, at ang House ay pawns lang sa chessboard. Kung kayo ang senador, itutuloy nyo ba ang impeachment ni Sara? I-drop nyo ang sagot sa comment section at i-share sa inyong mga kababayan sa Australia, Canada at UAE. Kung nagustuhan nyo ang breakdown natin, mag-super thanks kayo, lalo na kayong nasa US at UK para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka masalamuot na plot twist. Ang mga nagsasabing si PBBM ang dapat nasa ICC. Sa X may mga post na nagsasabing si PBBM ang nagpadala kay PRRD sa The Hague, no? Kaya siya dapat ang sumunod. May mga nagdadasal pa na, Lord, ilagay mo si PBBM sa ICC detention. Ano ito? Teleserye o prayer rally? Pero seryoso, bakit may ganitong sentimiento? Sa pro-Duterte side, sinasabi nila na si PBBM ang mastermind, no, sa pag-aresto kay PRRD noong March 2025. No? Sabi nila, ginamit niya ang Interpol para may pakulong si Digong at neutralize ang Duterte dynasty bago ang eleksyon. Pero sa Marcos side, sinasabi nila na wala silang choice kundi sundin ang Interpol request at ang ICC case ay hindi nila kontrolado. Let's look at the facts. No 2024, sinabi ni PBBM na hindi niya kinikilala ang ICC jurisdiction. Pero nung inaresto si PRRD, biglang sumunod ang gobyerno. Hypocrisy o political strategy? Excuse me po. Kung si PBBM ay lalagay sa ICC, ano kaya ang kaso? Crime against sovereignty? Dahil sa pagbibigay kay PRRD o crime against fashion dahil sa mga barong niya? Joke lang Pero seryoso mga kababayan, ang mga ganitong calls ay sintomas sa lalim ng galit sa pagbabangayan, no, ng mga dynasty, no? Parang sinabi mo na rin, kung si Digong ikinulong, si Bongbong naman. Pero sa totoo lang, ang ICC ay hindi wish.com. Hindi mo basta ma-order ang gusto mong ikulong. No. Sa international stage, ang ICC ay under fire. Sanctioned sila ng US at maraming bansang hindi sumusunod sa kanilang warrants. No? Kung si PBBM ang ilalagay sa ICC, kailangan ng solid evidence ng crimes against humanity na wala pa namang ganong kaso laban sa kanya. Pero ang tanong kung ang ICC ay mahina na, bakit pa natin sila pinapansin? No? Maybe it's time to focus on local justice systems. Pero paano kung ang House mismo ay hindi makapagdesisyon? Ano sa tingin ninyo? Karma ba kung si PBBM ang mapunta sa ICC? I-comment nyo yan sa baba at i-share sa inyong mga kababayan sa Germany, France, at Taiwan. Hit that like button mga kababayan at mag-super thanks para sa susunod na episode. Kaya mga kababayan, parang pelikula ito, ang Marcos versus Duterte saga. Noong 2022, sila pa ang magkaibigan sa unit team. Pero ngayon, parang Mortal Kombat na ang laban. Ang House of Representatives, ang Senado at maging ang ICC ay mga stage lang ng kanilang away. Pero sino ang tunay na talo? Kami, mga Pilipino na napapagod na sa ganitong dynastic politics. Ang problema sa Pilipinas ay hindi lang ang ICC, no? O impeachment, it's the system. Ang mga dynasty tulad ng Marcos at Duterte ay naghahari-harian, habang ang House of Representatives ay parang kanilang private army. Pero may pag-asa pa. Ang youth at OFWs tulad ninyo ang makakapagbago nito, no? By staying informed, voting wisely at holding politicians accountable,
kaya nating baguhin ang script ng politikang Pilipino. Kung ako magdidirect ng pelikulang ito, ang title Game of Thrones Philippine Edition. Pero instead of dragons, may mga congressman na nagpapakyut sa TikTok. At instead of winter, may midterm elections na darating. Kaya mga kababayan, maghanda na kayo. Hindi para sa White Walkers, kundi para sa mga kandidatong puro pangako. Kung gusto nyong baguhin ang sistema, no, magsimula sa pagiging informed. I-share nyo itong video na ito sa inyong mga kababayan sa New Zealand, Netherlands at Spain. Subscribe na rin, no, para sa susunod nating deep dive at mag-super thanks please para may pagpatuloy natin ang laban. So anong natutunan natin ngayon? Una, ang pag-dismiss sa kaso ni PRD ay hindi lang legal victory, no? It's a political chess move. Pangalawa, ang House of Representatives ay parehong prosecutors at undertakers sa impeachment ni Sara. Pero pawns lang sila ng mas malaking laban. At pangatlo, ang calls para ilagay sa PBBM, no? Sa ICC ay sintomas ng galit sa dynastic politics. Pero ang tunay na solusyon, kami, mga Pilipino, ang magbabago nito. Mga kababayan, sa Dubai man kayo, Toronto o Davao, kayo ang tunay na bida ng kwentong ito. Ang politika ay hindi lang para sa mga dynasty, no? It's for us. Kaya maging vigilant, maging vocal at maging matalino sa pagboto. Let's rewrite the script of Philippine politics together. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-hit ang like button at i-subscribe na. I-share sa inyong mga kaibigan sa US, Canada, UAE at lahat ng sulok ng mundo. Mag-comment kayo sa baba. Anong susunod nating tatalakayin? At para sa mga generous na OFWs dyan, no, mag-super thanks naman please, no, para maipagpatuloy natin ang ganitong content. Salamat mga kababayan at see you sa next video. Stay woke, stay Pinoy at mag-ingat kayo dyan.